ang mag-ama na nakarating sa di umano sa isang mundo ng mga higante at hiwaga na pinaniniwalaang ang nawawalang Garden of Eden na magpapabago sa kanilang buhay. Ito ang isang buod ng kwento na hango sa aklat na The Smoky God ni Willis George Emerson na inuugnay sa maalamat na Garden of Eden sa loob ng daigdig. Ang kwentong ito ay ipinahayag bilang tunay na salaysay ni Olaf Jansen, isang matandang Norwegian na naglahad ng kanyang kakaibang karanasan sa loob ng daigdig. Si Olaf Jansen at ang kanyang amang si Jens Jansen, mga mangingisda na mula sa Stockholm, Sweden. Bagamat naglayag sila mula sa Norway, nagsimula ang kanilang paglalakbay noong 1829. Sila ay mahilig sa pakikipagsapalaran at naglayag sa hilaga gamit ang kanilang maliit na bangkang pangisda. At ang layunin ay makarating sa the land beyond the north wind, o ang mga lupaing sinasabing lampas sa matinding dulo ng hilaga. Habang naglalayag sila sa karagatan ng Arctic, napansin nila ang isang kakaibang pangyayari. Ang dagat ay biglang naging walang yelo at ang tubig ay naging mas mainit habang patuloy silang sumasalubong sa hilaga. Sumunod sila sa isang malaking ilog at nakita nila ang isang napakalaking butas o aperture sa North Pole na nagsisilbing lagusan papasok sa loob ng malaking bundok ng yelo. Sa mahabang paglalakbay sa madilim na ilog, napansin nila ang liwanag ng ilaw sa loob na nagmumula sa isang tila ba sentral na araw na tinawag nilang The Smoky God o ang mausok na Diyos. Isang umiilaw na ulap na kulay kape na nagbibigay liwanag sa buong panloob na mundo. At at pagkapasok, natuklasan nila ang isang malawak na kontinente sa loob ng daigdig na puno ng buhay at biyaya. Nakita nila ang mga kagubatan na may napakalaking puno at napakagandang tanawin at mga hardin, at mga nagtataasan na mga gusali na ngayon lang nila nakita sa buong buhay nila. Nakasalubong nila ang mga tao na naninirahan doon. Inilarawan ng mga ito bilang higante, may taas na umaabot sa 12 talampakan. Sinasabing sila ay may napakataas na antas ng sibilisasyon, kaalaman at espiritualidad. Naniniwala sina Olaf na ang kabisera ng paloob na mundong ito ay matatagpuan sa isang lugar na pinaniniwalaan nilang ang orihinal na Garden ng Eden o Garden of Eden. Sina Olaf at ang kanyang ama ay namuhay kasama ng mga taong higante sa loob ng 2 taon. Sila ay tinuruan ng mga naninirahan tungkol sa kanilang teknolohiya, kasaysayan na di umano'y naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa Atlantis at Lemuria at mga sikreto ng kosmos. Napag-alaman ni Olaf na ang mga tao sa loob ay naglalakbay sa pamamagitan ng anti-gravity na sasakyang panghimpapawid at may matatag at mapayapang pamahalaan. Nagpasya sina Olaf na umuwi at magdala ng balita tungkol sa kamangha-manghang mundo. Sa kanilang pag-alis, naglayag sila patungo sa South Pole, kung saan matatagpuan ang isa pang malaking butas palabas ng daigdig. Sa karagatan malapit sa labasan sa South Pole, inabutan sila ng isang malaking bapor at nagkaroon ng malakas na bagyo. Namatay ang ama ni Olaf na si Jens Jansen sa pagbagsak ng isang iceberg. Si Olaf naman ay natagpuang halos patay na at nakasakay sa mga labi ng kanilang bangka. Nang magkwento siya tungkol sa Smoky God at sa Inner World, itinuring siyang baliw at ikinulong siya ng mahabang panahon. Nang makalaya, nag-iingat na si Olaf at itinatago niya ang kanyang kwento. Nagtatrabaho siya bilang mangingisda sa loob ng maraming taon. Nang matanda na siya at bago siya mamatay, ibinigay niya ang manuskrito ng kanyang kwento kay Willis George Emerson, na siyang naglathala nito upang ibahagi sa mundo ang lihim na inner world o tinatawag na Agartha. Ang kwentong ito ang nagpapakita na kung gaano kalaki ang ating mundo. Ganon din kalawak ang hiwaga na nababalot dito. Tandaan, ang kwentong ito ay isang nobela o alamat lamang na inilathala bilang isang tunay na salaysay, ngunit hindi ito kinikilala bilang historical o scientific fact. Sa kabila ng mga aklat at monumento, may isang lihim na nananatiling nakabaon sa kasaysayan ni Dr. Jose Rizal. Hindi lamang ang talino, tapang at panulat ang kanyang sandata sa mga anino ng lumang Kalamba,
Bulong-bulungan ng mga matatanda ang hiwaga na nababalot sa kanyang katauhan. Walang direktang opisyal na alamat na may koneksyon si Dr. Jose Rizal sa mga supernatural at mga elemento. Ngunit siya ay naging sentro ng mga kwentong bayan na may bahid ng kababalaghan at misteryo, lalo na sa mga tagasunod ng iba't ibang sekta. Ito ang isa sa pinakapalasak at pinakamatibay na urban legend tungkol kay Dr. Jose Rizal. Sinasabing noong bata pa si Rizal sa Calamba, malalim ang kanyang pagkakaugnay sa kalikasan at sa mga diwata o engkanto ng lugar, partikular sa malaking punong kahoy na malapit sa kanilang bahay. Di umano ang pambihirang talino at ang pagiging polyglot o maraming wika ang alam niya ay hindi lamang dahil sa pag-aaral, kundi dahil sa biyaya at patnubay ng mga elemental na espiritu ng kanilang lupain. Pinaniniwalaang ang mga elemental ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon at proteksyon upang makapagsulat ng mga nobela na nagmulat sa bayan na para bang ang kanyang panulat ay inudyukan ng mga sinaunang espiritu ng Pilipinas. Sinasabing si Rizal ay nagtataglay ng isang anting-anting wagimat na nagbigay sa kanya ng pambihirang talino, kakayahang magpagaling at higit sa lahat, immortalidad o proteksyon laban sa bala. Ang anting-anting na ito ay karaniwang inilalarawan bilang isang maliit na medalya, bato o aklat. Ayon sa alamat, hindi talaga namatay si Rizal nang barilin siya sa Bagumbayan o Luneta. Ang taong binaril at namatay ay isa lamang kapalit o isang ilusyon. Ang pagngiti ni Rizal, ito ay tumutukoy sa pamosong larawan ni Rizal kung saan nakangiti siya habang siya ay nakakulong bago barilin. Maraming naniniwala na ang kanyang ngiti ay mayroong hiwaga o lihim na mensahe. Hindi ito literal na supernatural, ngunit itinuturing itong mahiwaga. Para sa mga naniniwala sa kanyang agimat, ang ngiting ito ay patunay na alam niya na hindi siya mamamatay o kaya naman batid niya na ang kanyang espiritu ay magiging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang pisikal na katawan. Ang paniniwalang ito ay nagbunsod ng pagtatatag ng maraming Rizalist cults, mga samahan na sumasamba kay Rizal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa Bundok Banahaw. May mga taong nag-aangking nakakausap ang boses ni Rizal sa pamamagitan ng meditasyon o sa pagbisita sa mga sagradong lugar na tulad ng Bundok Banahaw. Ang boses na ito ay nagbibigay ng mga propesiya o mga utos na may kinalaman sa pagtatanggol sa kalikasan o pagpapanatili ng moralidad ng bansa. Para sa mga grupong ito, si Rizal ay hindi lamang isang pambansang bayani, kundi isang pang-apat na persona ng Diyos o ang Kristong Pilipino na naghihintay lamang ng tamang panahon upang magbalik at iligtas ang bayan. Sinasabing ang espiritu ni Rizal ay nananatiling buhay at aktibo sa mundo. Kwentong ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang pagpapahalaga at paggalang ng mga Pilipino kay Rizal na umabot sa punto na itinalaga siya sa kalagayan ng isang mitolohikal at banal na nilalang. May isang bundok na nababalot ng hiwaga at misteryo dahil sa kakaibang kwentong alamat nito. Sa pagitan ng probinsya ng Laguna at Quezon sa rehiyon ng Calabarzon, matatagpuan ang Mount Cristobal o mas kilala sa tawag na Devil's Mountain. Sinasabing kabaligtaran ng kalapit nitong Mount Banahaw na tinaguriang Holy Mountain na may taglay na positibo at banal na enerhiya. Ang Mount Cristobal naman ang sumisipsip at naglalabas ng mga negatibong enerhiya o masasamang espiritu. Kaya ito tinaguriang Devil's Mountain. Sinasabing tirahan ito ng iba't ibang uri ng mga espiritu at engkanto. Maraming kwento at ulat ng mga tao na naliligaw o tuluyan ng nawawala sa bundok. At ang iba'y sinasabing hindi na nakita pa. May mga nagsasabing tila kumakain daw ng mga hiker ang bundok taon-taon. May isang sikat na kwento tungkol sa isang magkasintahan na naligaw at nasawi sa bundok at ang kanilang mga multo raw ay nagpapakita at kung minsay nagiging gabay sa mga hiker na nagdadala naman sa kanila sa mas malalim na kapahamakan. Ang paniniwala sa masamang enerhiya ng Mount Cristobal ay nagbunga ng maraming kwentong bayan tungkol sa mga taong hindi na nakabalik.
May mga kwento ng mga hiker na bigla na lang nagkakasakit, nawawala ang direksyon kahit nasa malinaw na daanan, o kaya ay nakararanas ng matinding takot at panghihina habang umaakyat. Minsan daw ay nakakarinig ng mga boses o kaya ay may hahawak sa iyo habang naglalakad. Ito raw ay dahil sa paghila ng mga masasamang espiritu at maligno na naninirahan sa bundok. Ayon sa mga kwento ng matatanda at ilang tagabantay, ang Mount Cristobal ay hindi lang simpleng bundok. Ito raw ay may mga nakatagong lagusan o kuweba na siyang daan patungo sa kanyang sariling kaharian. Sinasabi na ang mga nilalang dito ay mga elemento at engkanto, ang mga hindi nakikitang may-ari ng bundok. Kapag may hiker na biglaang nawawala, pinaniniwalaang sila ay kinuha o napiit sa loob ng mga kwebang ito at dinala sa mundo o kaharian ng mga engkanto. Ang paghahanap ng mga nawawala ay mahirap dahil ang mga kwebang ito ay nakatago at hindi nagpapakita sa mga taong walang basbas o disrespeto sa bundok. Dahil sa mga alamat na ito, ang mga tao ay nag-iingat na umakyat dito at kung gagawin man nila, kailangan nilang maging lubos na magalang at iwasan ang anumang gawain na makasisira sa kalikasan dahil naniniwala silang ang paglapastangan ay magdudulot ng galit ng bundok at sila ay hindi na pakakawalan pa. Tandaan, ang tunay na panganib sa Mount Cristobal ay hindi ang bundok mismo, kundi ang pagdududa, takot at kawalan ng pag-asa ng tao. Kapag matatag ang iyong kalooban at pananampalataya sa Diyos na lumikha, walang anumang maligno o negatibong enerhiya ang makapapasok o makapaghuhulog sa iyo sa kapahamakan. Gusto mo ba ang mga ganitong kwento? Halika at magsubaybay para sa kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.